Naiya ito maganda. BGC Taguig. Hindi ba pwedeng papasukin pa rin sila dahil may hearing? Pilit talaga. Pero kung first day ng system loss ngayon, before sila nag-discuss nila yun. Kasi mga ibang panukalang batas yun. Pero specific for system loss na after the zona na nagsalita ang Pangulo at sila nag-discuss talaga. Ay, yung sila. Yes. Focus talaga dito. Wala scene lang yung message natin kay Senate President. Ako ngayon umaga. Pero baka pumayag na sa inyo kasi wala na kami hearing. Mamaya, pagkalabas natin after natin, magpapa-interview. Mr. SP, Chrissy Merini Casiano, magandang umaga po sa Mutya ng Masa ni Public na City Guardian. Sabi ko sa kanya, napakahaba na ng pahinga mo. Yes, at well, matatandaan na sa testimonyo sa korte, nagsasabi na sa branch manager, ito ko si Acosta na 4 na beses na nag-exam ng mga cheque mula sa OTP. Bawat cheque na pinagsan in December 2022 at 3 beses ng 2023 ay mayroong 125 million pesos bawat isa, may kabuang halaga na 500 million pesos. Sa testimonyo naman ay sinabang natin na ng branch manager, maharap nagbayad ka ng mga sila sa beses at 37.5 million pesos bawat isa o may kabuang halaga ng 112.5 million pesos. Sinabi ng dalawang bank manager na asiswa na sinabi na direktor ng Polisi at DepEd. Sa paniyag, sinabi na ito ni Amanda Bicutan, abogado na prosecution ay iharap na ko sa Alpahala bilang on-site witness. Sinabi naman ni Atty. Michael Coa, ang sinabi ng Vice President ng Philippines sa prosecution, ang pagturing din ako sa Alpahala bilang on-site witness at prosecution na magpapaliwanag sa impeachment court para dito. Ako si Lisa, dami ng President sa Radio DWD, Palipakto. Super Balita sa umaga, nationwide! Sila po, may report kami na may mga tuloy-tuloy na mga pagulan. Heavy rainfall advisory namin kanina kung na-adjust po yung balita, no? So, maulan pa rin talaga tayo. Hanggang sa maka-Martes pa rin po, ganyan ang aming magiging panahon. Mag-immunomax na kayo para hindi kayo basta-basta kinakapitan ng sakit dahil dito sa panahon na ganito. O ano man ang inyong edad, kayo man ay nasa gustong edad, kayo man ay bata, dati po malakas yung ating immune system para hindi po tayo basta-basta nagkakasakit. Immunomax Food Supplement. Ito po ay gawa sa CF Glucan at mula pa sa Switzerland, available in capsule for adults at saka syrup. Ito po yung mga kapsula para sa mga nasusunod edad. Nakasilid po dito sa puting maliit na pakete at saka kuligasyon na maliit na pakete. Yan, capsule for adults yan. Itong kasul na ito kasi yan yung 40 variant. Yan, capsule for adults, Immunomax Food Supplement. Ito naman yung para sa mga bata, mga matatangkad na mga pakete kulay orange. At saka kulay asul, alaman po nito yung butelya. Alaman ng butelya, yun na po yun. Yung syrup for kids, Immunomax Food Supplement. Kulay asul, 40 variant ng syrup for kids, Immunomax Food Supplement. Wala po sa aming studio, kahit nasan pa kayo sa mga sandali ito mga kapuso, yan po ang magandang balita hatid po sa inyo na Immunomax. Talagang paalala ang Immunomax at Immunomax 40 ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa 7:39, radyo na, TV pa! fake news. Dapat totoo!
Number 1 ng July. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. CMA Radio. Solid number 1. Para hindi mamulit sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok, Continue straight at this traffic Hanapin light. lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tungkol para sa mga balitang tama at totoo, walang kapuso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Tumas sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Tumas sa Puso para mapakinggan Continue straight at the first traffic light. buhay. Then, in 1 Bye! kilometer, turn right. Mapagkakatiwalaan, maaasahan, hindi matitinag sa pagkikimay sa mga isyu ng bayan. Melo Deltrado, itinanghal bilang Radio Broadcaster of the Year ng prestiyosong Manila Overseas Press Club. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin na mga taong ginugusto na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin na isang napakalaking karangalan ko. Pasado pa ako sa panlasa nila. Salamat po, MOBC. Proud Kapuso. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide. Bentamo na karnibamos na Luzon at Davao humina dahil sa banta naman ng African Swine Fever. Pinati ng balita mula kay John Ryan Calonia ng Super Radio Davao. John, pasok! Ulpina ang ng bansa ng African Swine Fever at Importation. Nananawagan kayo ng isang mga vendors sa mga masisipin ng huwag ng mga pa dahil walang kaso ng India sa Davao Luzon. Pagkaplano ng kuliran ng mga vendor na pagpili ng mga konsumente sa mga imported na susunod dahil sa mga sigurong resolution. Nananawagan mga nagsisipan ng hindi ng importation o mga personal ang mga local vendors at contractors. Ang susunod bayan sa mga Jeremy Sumaran na magsulat mga Jeremy Sumaran ang magsisalok sa sulubong. Samantala, ang Quarry Side ay tinutulog sa rin ang pagbaha sa ilang barangay sa Marota. Demo, Iloilo, sinimula ng imbestigahan. Teresa Strate, ng Sumaranyong Iloilo. Teresa! Meron po ang nagsimula na ang autopropy investigation ng Provincial Government Environment at National Research Office. Pero, kaugnay ng nireklamo qualified na ituro sa dito na ng pagbaha sa mga barangay ng Sokoto, yung sa ating mga lugar sa barangay ng Dito, eh? Ayon sa Pero iikot po sa Bayani. sa lugar. Ngayong araw, Layo ng ikot, no? Butas lagi. ang environmental license bureau ng EFP para sa mas sektore. Magbilang sa Kristiana sa Pedro, may budget for at Traffic pa. In 100 meters, turn right. Pabayani rin. Mas traffic kasi dyan eh. Pag dyan pumagayon. May paglabas sa mga opiran ng regulasyon. Unsang po dito na kanyang permit, maaaring pangarap ang sorry o for sa kausulang kaso. Ang sa natin sa Pinag-8 sa Radyo Ipino, nagsulat ng Pinag-8 sa Radyo Ipino, sa totoo. Naniniwala naman ang Malacanang na diversionary tactic lamang ang pinalutang na impormasyon na nahuli na po si Senador Ronald De La Rosa na merong kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kapansin-pansin na walang laman at walang konteksto ang pinakalat na balita ng kampo ni De La Rosa. Halata umano ang motibo at timing ng mga walang pasihang bayan ng abogado nitong si De La Rosa
Rosa na sina Attorney Jimmy Bondok at Attorney Israelito Morion. Kasama na si Attorney Harry Roque para matabunan ang mga isinuwalan ng Commission on Audit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito pinalalahanan ni Castro ang publiko na bago maniwala sa mga usap-usapan, alamin muna kung saan galing po ito o sino po ang pinagmula ng balita. Dito ay makikita ang malaking fund ng pagbabalita ng mainstream media at ng mga nagpapakalat lamang ng fake news o mga impormasyong ikaw lamang. Iginiit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi pa naaresto si Senator Ronald De La Rosa sa isang ambush interview. Sinabi ni Remulla na fake news ang mga naglabasan ulat na naaresto na ang senador. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate po kami with Green Jay, nag-coordinate by ALG, Nakapala na lang talaga ng mukha ng mga to. Ang piling ni DILG Secretary John Vic Remulla, masihan niya sa huling impormasyon na kanilang nakalap ay nasa Mindanao pa si De La Rosa. Anya patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DILG sa Department of Justice at ibang law enforcement agency para sa pagtugis sa nagtatagon ni Senador. Ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla bukod kay Executive Secretary Ralph Recto, tinarget din daw siya ang kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at si DPWH Secretary Vince Tizon sa character assassination o yung planong paninira kaugnay ng Lugaw scheme. Ay kay Remulla naniniwala siyang si dating Congressman Jacinto Paras ang pasimuno po nito dahil konektado siya sa Bugaw. At ang Bugaw ang nagsabi kung ano ang plano at ang nabanggit ng pangalan ni Congressman Leandro Leviste ay itong si Paras. Dahil dito kinukonsidera nila ang pagsasamba ng reklamo human trafficking laban kay Paras. Hindi siya ang pasimuno nito sa ang connect sa Bugaw. Siyempre, the person of interest, we are considering filing charges of human trafficking against him. Dinig po ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, tinanggi naman ng kampo ni Paras ang mga baratang na siya ang pasimuno sa planong paninira. Sinabi ko ng kampo ni Paras na hindi dapat magpadalos-dalos sa mga opisyal ng gobyerno sa pagtuturo kung sino ang may sala kahit hindi matapos ang investigasyon. Inihag pa ng abogado nitong si Paras na handang umarap sa investigasyon at dating kongresista lalaban o lalabanan ng anumang baratang laban sa kanya na walang basihan. Operasyon ng CFA sa Metro Manila at ilang pang lugar na apektado ng bagyong Maymay at Habagat suspendido ngayong araw. Mr. Manyo Christian. Walang operasyon ng Department of Foreign Affairs o ang lugar ay kasunod ang preparasyon ng Malacanang sinali ng Memorandum Circular 112. In 90 meters, turn right. Sa tagpapan gobyerno na apektado ng bagyong Maymay at Habagat at sabi ko ng operasyon ng Office of Consular Affairs at Sana, Double Dragon Rescue Unit at Consular Officer sa buong Metro Manila. Ganun sa Aquiles, Antipolo, Baguio, Palanga, Calastao, Canton, Marinas, La Union, Lipa, Malolos, Olongapo, Pampanga, Manini, Talibunan, at Nagpapos sa mga sa loob ng 10 araw mula sa appointment at ang mga aplikante naman na nangangailangan ng appointment o recent consular services ay naaanpak na kumbayan sa mga contact details ng PFA. Samantala, sa ulay natin ito na permado ni House Secretary General Attorney Cheroy Drop off po. ang pasok ng mapapakapulungan ng Kongreso o House of Representatives ngayong araw dahil sa bagyo at Habagat. Sa kanila siya dito, Anilaw Luton ba? Building daw mo? Anilaw po, Anilaw. Ito pala yung Anilaw. Super Balita sa umaga. Nationwide. Supplement na ba yung mga bata? Baka nakalimutan nyo ha. Yan ha. Ang suspendido lang ay yung klase ha. Pero yung pag-inom nila nitong napakagaling at napakahusay na Jeremy Sirap, tuloy-tuloy na po ito mga kapuso ha. Usapang supplement tayo, kayo mga nanay. Kayo ba, nasabi nyo na ba ang sampoy sa buhay nyo, buti na lang ang tangkat mo. Hanggang ngayon, yung po ang hiling ng mga mami para sa kanila mga gitar. Buti na lang. Sa panahon ngayon, ulang, umaraw, ano ba, ng panahon mga kapuso, kasama po natin to. Pagkakalimutan, Jennifer Sirap na magsisiyas. Lumelan, pastor, bulong po sa proper growth and development. Sa mga chikitings with proper diet and exercise, meron itong lysine, vitamin at saka essential vitamins. Ito po, napakalinaw po ng mensahe,
kalimutan, Height is my Jennifer Forte. Yan, bawat compliment sa height ng mga anak ninyo, siyempre kayo bilang mami, proud naman kayo. Sa pagkatanin nyo anak, laking Jennifer, yan ang laking may pagmamalaki. Mahalagang paalala, ang Jennifer, sirapan ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:50. Radyo na. TV pa! Tapanan ng fake news. Dapat, totoo. That's my final destination. DZBB, Balita Totoo. Sa kung anong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stereo Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni, at mga guro ng Dito Trinity po? University of Asia. Wala nang pintuan mo. Maraming salamat po sa katanggalang ito. Sarap ito nito. Maganon yung Ah. Ako wala. Salamat po, ingat po. Ang yating namin sa inyo, ako naman ang inyong kapuso action man, Emil Sumagi. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Novelist Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumagi ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso. Ayun, so na-drop na natin sila. So, airport to BGC. Ano po yan? Naiyatar na natin. Paalam po.